Ozamis City, umisama sa Occidental, sa nagtanaw ka nato karon, pinaagi sa Facebook page o YouTube channel sa AONC. May adlaw, kumusta? Pizza 19 ng bulan sa Enero 2026 para sa pinakaulahing balitang asenso. This is Ozamis Today. Chikiting luwas program gilusad sa Ozamis City aron panalipdan ang mga kabataan patok sa rubila o tipdas. Proposed no collection policy ordinance gituki atol sa public hearing sa konseho. Disiplina o kooperasyon sa komunidad yawi sa pagpakunod sa dinggi sa Ozamis. Zero Waste Month 2026 giobserbar sa siyudad sa Ozamis. Kalsada nga lig-on, serbisyo nga padayon, road concreting sa barangay Gingguna nasugda na. Kanunay asinso Ozamis padayon sa pagtabang, excess bill sa amahan nga pasyente hingpit nga natubag. Dazil humotikson ang mga detalye. Chikiting luwas program gilusad sa Ozamis City aron panalipdan ang mga kabataan batok sa rubella ug tipdas. Aniya ang report. Aron maprotektahan ang mga kabataan batok sa rubella ug tipdas ken measles, opisyal nga gilusad sa Department of Health, Center for Health Development Northern Mindanao kon DOH CHD Normin Enero 19, 2025 sa barangay Malaubang Covered Court Ozamis City, uban ang koordinasyon sa kanunay asenso Ozamis Administration ubos sa pagpangulo ni Mayor Sam Norman G. Fuentes. Pinaagi sa City Health Office ang measles rubella supplementary immunization activity kon MRCA and vitamin A supplementation uban sa tema nga luwas tipdas chikiting ligtas. Ang maong kalihukan magpadayon gikan Enero 19 hangtod Pebrero 13, 2026 sa tanang mga barangay sa dakbayan sa Ozamis isip kabahin sa nationwide campaign sa DOH nga nagtumong sa pagbakuna sa mga bata nga edad 1 ngadto 59 ka bulan aron maprotektahan sila batok sa seryoso nga komplikasyon tungod sa measles ug rubella. Aktibong mitambong sa mga launch si Mayor Sam uban ang Committee Chair on Health, City Councilor Catherine Katkat Lim, City Health Officer Dr. Maria Florilyn Irog-Irog, malaubang punong barangay Christopher Maghanoy, mga kawani sa City Health Office, mga representante ug opisyal sa DOH CHD Normin nga gipanguluhan ni Dr. Steffi Grace Inon, ang Chief of the Local Health Support Division sa DOH CHD Normin, Provincial Health Officer 2 Dr. Holly Etago, representante sa Philippine Red Cross ug uban pa. Sa iyang welcome address, gi-emphasize ni City Health Officer 2 Dr. Irog-Irog nga ang maong kalihukan dili lamang usa ka paglunsad apan usa ka padayon nga paningkamot alang sa kahimsog ug kaugmaon sa mga kabataan. Pinaagi sa programa nga chikiting luwas batok sa rubella ug tipdas. So karong adlaw dili lang kita naglunsad og usa ka kalihukan, kundili usa ka padayon nga paningkamot alang sa kahimsog ug kaugmaon sa atong mga kabataan pinaagi sa chikiting luwas batok rubella ug tigdas, MRCA and vitamin A supplementation. Sa mensahe ni Mayor Sam, iyang gisaysay nga ang maong kalihukan, inisyatibo sa DOH sa probinsya ug sa City Health Office nga naglatid sa maayong kaugmaon sa mga kabataan. Kiniusab usa ka padayon nga panagiusa og kolektibong kolaborasyon sa national local government aron mapugnan ug hingpit nga mawala ang pagkuyanap sa measles infection. We are actually continuing the joint and collective efforts
of both the national government and the local governments to prevent and if not, really eradicate the measles infection. Pagpasabot pa ni Mayor Sam, kabahin sa mga seryosong epekto sa measles ug sa kahinungdanon sa pagpabakuna aron maprotektahan ang kahimsog sa mga kabataan. Kuyaw man day ning tipdas, German measles, no? Kay kung dili nato mapabakunahan ng atong mga kabataan, dunay posibilidad nga mabuta. Sakto ba ko ni Hana, doktora? Daghag komplikasyon sa kalawasan ug pinakalabaw pa ginatawag og fatal na. Ang pangkontra lang nato ana bakunahan ang bata. Isip mayor sa inyo ha, sa ato ang tanan, amahan pug ko nga dunay panlantaw para sa atong mga kabataan. Mauni nga importante kaayo ni sa kuha. Gipasabot usab ni Dr. Steffi Grace Inon nga ang paglunsad sa MRCA gihimo tungod sa pagtaas sa mga kaso sa tipdas diin sa tibuok Pilipinas. Ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kon BARM ang adunay pinakadaghan nga mga kaso sa tipdas ug gisundan sa Rehiyon 10. Rason nga giuna sa pag-launch sa maong bakuna ang maong mga rehiyon sa Mindanao. Gi-explain usab ni Dr. Steffi ang hinungdan sa pagtaas sa mga kaso sa tipdas sa Pilipinas. Nganong gataas ang kaso? Kay daghang bata dili bakunado, daghang bata dili protektado. Og nahibaluta nga ang tipdas paspas kay makatakod sa giingon ni Mayor Nihano. Ang kaning tipdas nato gitawag ni siya og airborne. So unsay pasabot sa airborne? Naay bata nga naay tipdas, muubo, muhatsing, malanghap sa isa ka bata nga nasa iyang tapad, matakdan na ang isa ka bata. Ang isa ka bata nga adunay tipdas makatakod og up to 18 ka buok bata nga wala na nabakunahan. So imagine, isa lang ka bata kaya niya mo takod og 18 ka buok lain nga mga bata nga dili bakunado. So muna siya very important, no? Kung bakunado, protektado, dili matakdan. Pinaagi sa padayon og nagkahiusang panangkamot sa DOH, CHD Normin, City Health Office ug kanunay Asenso Ozames Administration ang paglusad sa measles rubella supplementary immunization activity kun MRCA ug vitamin A supplementation. Wala lamang nagitinguha sa pagprotektar sa mga bata batok sa rubella ug tipdas apan usab sa pagpakunhod sa pagtaas sa mga kaso niini sa rehiyon ug sa tibuok Pilipinas aron mapalig-on ang kahimsog ug masiguro ang maayong kaugmaon sa tanang mga kabataan sa dakbayan. Propose a no collection policy ordinance gituki atol sa public hearing sa Konseho. Gituan Leon Medallo ang maong balita. Ani ang iyang report. May pagayon og public hearing ang sangguniang panglungsod sa Dakbayan sa Ozames adlang Huwebes Enero 15 ning tuiga sa Asenso Ozames Session Hall aron hisgutan og hatagan og laom nga pagtuki ang usa ka proposed ordinansa. An ordinance adopting and enforcing the Department of Education (DepEd) issuances on the no collection policy and in strengthening the information campaign thereof in all public elementary and secondary schools in the city of Ozames. Mitambong sa maong public hearing ang mga miyembro sa konseho, pipila ka barangay captains gikan sa 51 ka mga barangay sa Dakbayan, GPTA federated officials, representante o legal counsel sa DepEd, City Legal Office sa LGU Ozames o uban pang stakeholders kansang ilang mga suwestyon dakong tabang sa pagtuki sa maong proposed ordinansa. Ang maong public hearing gi-preside ni Majority Floor Leader, City Councilor Attorney Marcelian Mars Tapayan kinsa nanguna sa pag-iya sa diskusyon o atol sa interview kaniya iyang ipatinaw ang kabahin sa maong proposed ordinansa. Ato may aging November 24 ang iyong tag consultation hearing, no? To the Commission of Honorable Silco, ang Chairman's Committee on Education, giuna niya gikumina na ang mong activities
para makuha ang mga legal remarks o observations sa atong legal officers. Dugang pagpasabot ni Konsyal Tapayan nga bisan tuon ang DepEd wala mitutol sa LGU apan sa ilang papel nagpakita kini og strong objection batok sa maong gisugyot nga proposed ordinance nga gi-author ni Councilor Sunny Waminal. Nga ang DepEd wala mag-upos, wala gyud sila kanang mag-upos sa LGU. Pero ang ilang Vice Mayor gave a strong objection to the proposed ordinance basically authored by Honorable Waminal. Kaya number one, wala jurisdiction daw ang LGU. To enact ordinance, ng penalty sa mga maestra. Kaya ordinance na may penalty. In case of violations, ikadua, ang admin function, ang bulletin sa availability sa mga teachers, it belongs exclusively to DepEd. Ni matud pa ni Konsyal Tapayan gihangyo nila ang DepEd nga isumiti ang tanang gikinahanglan nga dokumento aron masusi kini samtang gipasumiti usab sa iyang counter opposition paper ngadto sa DepEd si Konsyal Sunny Waminal isip tubag sa ilang lig-on nga pagtutol batok sa iyang isugyot nga proposed ordinansa. We ask the DepEd to submit their official responsibility to the Secretary and all the circulars, orders, DepEd, tanan nga memorandum related to the subject matter na no collusion policy, isubmit. Itagaan ang Secretary sa City Council. And we ask the President Honorable Waminal also to submit his counter position paper sa DepEd para iyang ma-respondihan ang strong position sa DepEd nga against his ordinance. Sumala pa ni Konsyal Tapayan ang maong public hearing alang sa pagtuki sa gisugyot nga ordinansa gi-schedule sa miaging tuig aron ma-invite ang tanan lakip na ang mga maestra, barangay captains o JPTA officials aron masiguro ang komprehensibong diskusyon. Busa sa gipagayon nga public hearing gisusi pagayo sa konsiyo ang revised nga proposed ordinance ni Konsyal Sunny Waminal aron kini moangay sa pagtutol sa DepEd o gipresentar usab niya sa maong hearing ang rason sa pag-revise sa nasangpit nga proposed ordinance. O karon atong diskutihan, gi-revise ni Honorable Waminal ang ordinance, gi-revise para mo-conform sa objection sa DepEd. Gi-present ni Konsyal Waminal ang iyang revised draft ordinance. Iyang explain ano iyang revise, unsay nangawala, unsay nadugang. Ang maong proposed ordinance hisgutan pag-usab sa hipigayon nga regular session sa mga sakop sa konsiyo adlong Martes, Enero 20 ning tuiga aron masuta kung angayan ba kini aprubahan o dili. Alang sa Usamis Today, ako si Yonshu Vidalio. Salamat Leoncio, disiplina o kooperasyon sa komunidad yawe sa pagpakunhod sa dengue sa Ozamis. Angela May Alarte alang sa report. Sa padayong pagtutok sa kahimsog upang lawas sa Dakbayan sa Ozamis, personal nga gi-interview sa Ascenso Ozamis News Channel adlawng Biyernes, Enero 16, 2026 si Mr. Brex Go, Health Education and Promotion Officer ug Disease Surveillance Officer sa Ozamis City Health Office. Siya nagrepresentar kang City Health Officer Dr. Maria Floreline Irog-Irog aron ipadayag ang mga kalihukan ug pinakabag-ong update kabahin sa kahimtang sa mga kaso sa dengue sa Dakbayan. Sumala kang Mr. Go, nalipay ug nagpasalamat ang City Health Office sa mga kabaranggayan ug mga panimalay nga aktibong miapil sa daily search and destroy nga kampanya batok sa sakit nga dengue. Kini usa ka maayong ehemplo sa disiplina ug kooperasyon sa komunidad, usa ka practice nga wala mabuhat sa ubang mga LGUs nga dakong tabang sa pagkunhod sa mga kaso sa dengue nga natala sa Dakbayan sa Ozamis. Nalipay mi no sa City Health Office o nagpasalamat no sa mga kabaranggayan, mga households no nga ning participate ug ninghid sa call sa ato ang then City Mayor Indy Waminal Jr. mga now atong congressman sa
Asenso Pinoy Party List nga yung sunod gid sila, no? Kada barangay last year is nanglimpyo gid sila, no, sa ilang mga palibot daily gid kaayo, which is a very good example, a good practice sa Bolsani City na wala na gibuhat sa lain ng mga LGUs. So ning resulta pagka December is month of, actually sugod og mga September, nagamay na ito ang kaso. Hantod nga later part of December mo to sakto ka ma'am nga 0-0 na gyud ang kaso. So meaning ning take effect na gid ang mga efforts sa ato ang mga barangay officials ug atong mga nagkadaiyang mga households. Bisan pa sa ligong paningkamot sa miaging tuig 2025 aron mapugngan ang dengue, natala gihapon ang unang duha ka mga kaso sa pagsugod sa tuig 2026. Sumo lang po paminawon, pamalandungon nga pagsugod sa tuig, January 1, na po isa ka kaso. Anto nga pagka January 3, napuna na po isa, but magigsuon to sila. Magigsuon. So meaning, nara sa isa ka lugar, no? Sa isa ka barangay na to sa Osamis City. So nagsugod kita sa tuig, karong Enero, with 2 cases. Although discharge naman po sila, no? Wala na sila na-admit, discharge na okay na. And as of yesterday is 0 gyap na tong case sa dengue. Bisan pa man niini, hugot nga nagpahinumdum si Mr. Go nga dili gyud angay magkumpiyansa ang katawhan kay anaa gihapon ang hulga sa sakit nga dengue. Dili gyapon nato ni take for granted, no? Akong giawag atong mga ka barangay, no? Mga katawan sa Osamis nga dili ta magkumpiyansa. Tungod kay ang dengue wala naara gyapon sa atong palibot. Ilabi na karon nga nagsigit ang ulan-ulan. So daghang mga containers outdoors, no, nga mapunduhan og tubig, mga basura nga mapunduhan og tubig, nga posible mga maitlugan sa lamok. O kung dili ta magpadayon sa itong pagpanglimpyo, is posible nga naana po yung maitlugan ng mga lamok, naana po yung mapaakan, naana po yung simba kung magka-dengue niya, na dili nato gusto nga mahitabo. Pagdugang pa ni Mr. Go, Kinahanglan ato ng batasanon. Nung nga manglimpyo kita kada adlaw or mag-search and destroy kita kada adlaw sa atong mga palibot. Hibaw na itong routine nga activity nato. Kaya aron sa ingon nga maprotektahan nato ang atong kaugalingon ug atong kaugalingong pamilya. So akong i-remind once again, no, mga katawhan, nga aron madaog nato, no, mapildi nato ang atong problema sa dengue, which is a nationwide problem gyud. Atong sundon ang DOH 5S. ang 5S strategy mao ang mosunod. Una, search and destroy o pangitaa o guba ang mga lugar nga mahimong itlugan sa lamok kon mosquito breeding site. Ikaduha, self-protection, pinaagi sa paggamit og mosquito repellents o pagsuot og long sleeves o karsones. Ikatulo, seek early consultation o magpa-check up dayon kung adunay gibating mga sintomas. Ikaupat, support fogging during outbreaks o suportahi ang fogging panahon sa outbreak. O ikalima, sustain hydration o inom og insaktong gidaghanon sa tubig aron magpabiling himsog. Ang mga pahinumdom og updates nga gipadayag ni Mr. Bricks Go alang sa katawhang Osamis noon nagtumong sa pagpataas sa kahibalo sa publiko ug pagdasig sa aktibong partisipasyon sa komunidad batok sa dengue. Kini nagpakita nga ang kanunay Asenso Osamis Administration pinaagi sa City Health Office padayon og hugot nga nagatutok sa pagparalipod sa kahimsog ug panglawas sa katawhan samtang ginapalig-on ang mga preventive measures aron masiguro ang luwas, himsog ug andam nga dakbayan batok sa mga sakit sama sa dengue. Alang sa Osamis Today, ako si Angela May Quirante. Salamat me, Zero Waste Month 2026 giobserbar sa syudad sa Osamis. Ania ang report ni Glenn Ray Roluna. Malampuzon nga gipaygayon ang clean-up drive sa Lavo River niadtong Enero 17 isip kabahin sa mga kalihukan sa Zero Waste Month 2026 sa local government unit sa Osamis subong sa pagpahulo ni Mayor Sam Norman Go Fuentes. Pinaagi sa Solid Waste and Environmental Management Office Consuemo. Ang kalihukan idumanan sa barangay Labo officials, mga residente sa barangay ug ang Osamis Lifestyle Runners, mga voluntaryong mitambong og nitabang sa pagpanglimpyo palibot sa suba.
Ilang gitutukan na ang mga dapit sa Lavo River nga adunay nagatapok nga mga basura aron nga malikayan ang polusyon sa baha ug aron nga mapanalipdan ang kinaiyahan. Sumala sa Suemo sugod pa lamang kini kay aduna pay duha ka Sabado nga clean up drive nga ipahigayon karong buwan na sa Enero isip padayon nga kampanya alang sa limpyo gapsay nga palibot. Ang city government sa Ozamis nagaawag sa tanang katawhan nga makiguban og mamahimong responsable sa husto pagdumala sa basura isip suporta sa Zero Waste Month 2026 ug ang kalukupan para sa umaabot nga henerasyon. Alang sa Ozames Today, kini si Glenn Ray Ruluna. Salamat Glenn, kalsada nga ligon serbisyo nga padayon. Road concreting sa Barangay Gingona na sugda na mibalik alang sa Good News. Si Leoncio Medalio. Gisugda na ang gikahinaman nga konstruksyon sa dalan gikan sa Purok 3 paingon sa Purok 2 Barangay Gingona, Dakbayan sa Ozamis. Adlang Huwebes, Enero 15 ning tuiga gibisitahan sa Asenso Ozamis News Channel og sa mga personahe sa City Engineers Office ang ongoing concreting sa Purok 3 ngadto na sa Purok 2 proposed road project nga gipatuman sa maong barangay. Ang maong proyekto adunay kinatibuk ang pondo nga 4,760,000 og 502 pesos nga nasugdan na sa panahon ni kanhi Mayor og karon Asenso Pinoy Representative Congressman Attorney Henry Indy Waminal Jr. og padayong ipatuman ubos sa pagpanguna sa amahan sa Dakbayan Mayor Sam Norman Go Puentes. Inubanan sa lig-on nga suporta ni Governor Henry Sibilya Waminal og 2nd District Representative Congressman Sancho Fernando Ando Waminal. Kini nga proyekto gipangayo ni Gingona Barangay Chairman Herminiana Perez ngadto ni kanhi City Mayor og karon Asenso Pinoy Representative Attorney Henry Indy Waminal Jr. Gumikan kay ang dalan paingon sa Purok 3 gawas nga gamay peligro usab kini ilabi na kung adunay katagbo nga sakyanan bisan pa og single motor. Kabahin kini sa parayong paningkamot sa kanunay Asenso Ozamis Administration sa pagpaayo sa mga infrastruktura sa Dakbayan, tumong ang paghatag sa kasulbaran sa mga nasinating suliran sa komunidad o pagpamino sa mga aksidente pinagi sa ligon, konkreto ug mas komportable nga mga dalan. Gilauman nga pinaagi sa maong proyekto, mas sayo na ang transportasyon, mas luwas ang pagbiyahe ug mas mulambo pa ang panginabuhian sa mga residente sa Barangay Gingona. Ang nagpadayon nga road concreting sa Barangay Gingona nagpakita nga padayon ang kanunay Asenso Ozamis sa paghatod og lig-on, hapsay og mapuslanong mga proyekto alang sa katawhang Ozamis nun. Alang sa Ozamis Today, ako si Leoncio Medalio. Kanina Asenso Ozamis padayon sa pagtabang excess bill sa mahan nga pasyente hingpit nga natubag ania si Marimalo D. Reyes salong sa report. Malipayon og emosyonal nga nagpasalamat ang anak nga si Sheila Pactol Gallo, 53 anyos, residente sa Barangay Bungbong, Dakbayan sa Ozamis, ngadto sa kanunay Asenso Administration ni Mayor Sam Norman G. Fuentes human hatagan og kasulbaran ang bayronon sa excess bill sa iyang amahan nga si Tatay Miguel Pactol, 83 anyos, nga na-admit sa Tobias Feliciano Faith General Hospital tungod sa seryosong kondisyon nga neurogenic bladder and acute urinary retention ug acute bronchitis. Ang excess bill nga nagkantidad og 38,890 pesos and 38 centavos hingpit nga tubag pinaagi sa Asenso Ozamis Free Hospitalization Program. Ako si Sheila Gallo from Bungbong, Ozamis City, 55 years old. Nangayo ko og hospital bill assistance sa atong Asenso Administration o kaluoy sa Ginoo. Ilang gibayaran ang among bill, 38,890.38 cents, full, zero balance ko. Salamat alang dito din sa hospital bill sa akong papa, Miguel Pactol.
urinary retention. At the same time, kanang nagblating siya ang iyang tiyan hing dako, as in dako jud kaayo, nakakuha ang pag-catheter niya, nakakuhaan siya og almost 5 liters na ihi. Then aside sa napod siya ay ubopod, isip 83 years old naman. Sa wala pa nila kini nadala sa tambalanan, gisulti ni Sheila nga wala na makaihi ang iyang amahan sulod sa tulo ka mga adlaw nga nagresulta sa pagdako sa tiyan sa pasyente ug dakong nakapag-uol kaniya. Busa, gidala nila kini sa ospital ug didto nasayran ang tinuod nga kondisyon ni Tatay Miguel ug gihatagan siya og tukmang medikal nga pagtagad nga nagresulta sa pagkuha sa halos 5 ka litro nga ihi. Gyud siya kaihi for 3 days. So dako na gyud kaayo jud iyang tiyan, gadako jud kaayo iyang tiyan at dako din gahi. Mao nang Bisan pa sa makag-uol nga sitwasyon, mapasalamaton si Sheila tungod kay ang ilang hospital bill nga kapin 38,000 pesos na zero pinaagi sa programa sa free hospitalization sa Ozamis. Nga gipadayon ni Mayor Sam Norman Fuentes uban sa suporta nila Governor Henry S. Waminal, Kong Segundo Ando Waminal ug Kong Asenso Attorney Indy Waminal. Usa ka programang dakong nakatabang sa libuan na ka mga Ozamis noon panahon sa medikal nga emerhensya. Akong dakong pasalamat sa Asenso administration headed by hardworking Governor Attorney Henry E. Sibilia Waminal, ingon man sa atong 2nd District Congressman Congressman Ando Sanso Fernando Ando Waminal, ug ingon man sa ato ang Asenso Pinoy Representative Attorney Henry Indy Fuentes Waminal, ug ingon man sa ato ang City Mayor Attorney Sam Norman Fuentes, ug sa ato ang Vice Mayor kauban sa iyang City Councilors. Daghan kaayong salamat, dako na kaayong tabang kanamo ning kining programa jud sa atong Asenso. Wala na tay pangitaon pa, all in one kumbaga. Salamat pod usab sa miaging pamaskong handog nga nakadawat pod gihapon mi. Og salamat kay sa nga tanan. Panghinaot pa niya, hinaot nga magpadayon jud kini uban sa atong mga lideres og ala para sa katawhan nga dili gyud mabugatan, bali full package na gyud, napatay upo, naapat na ana gyud tanan. In kaso simbako mataliwan pod ang atong mga minahal sa kinabuhi, na po tayo burial assistance. So sa atong probinsya wala na tayo lain pang gipangita, full full support gyud kaayo. Kitang katawhan wala na tayo angay pa motilibagbag, dili na ta angayan motilibagbag pa sa ato ang tungod kay wala na sa Asenso administration, sagot na nila lahat. Alang sa Ozamis Today, ako si Mary Melody Reyes. Salamat Mel, Ozamis Rio Kanato, ang serbisyo publiko sa kanunay Asenso Ozamis Administration, pinaagi sa Asenso Ozamis News Channel, ubos sa pagdumala ni Mayor Attorney Sam Norman G. Fuentes. Alang sa dugang impormasyon, please like our official Facebook pages, Sam Norman Fuentes, Attorney Indy Waminal, Kong Ando Waminal, ug Asenso Ozamis News Channel, and please subscribe to the official AONC YouTube channel. Sa ngalan sa kitibukang AONC team, Yonsho Medallo, Adon Vicente Jun Purgatorio, Ares Carpio Kim Tangaro, Macjul Malinis, Mary Melody Reyes, Angela Me Kerante, Mary Ana Lumapas, Zander Dalidog, si Glenn Ray Roluna sa Misamis News Network. Ako si Dazzle Lumodixon, daghang salamat. Kanunay Asenso Ozamis, padayon Asenso Segundo Distrito, Asenso Misamis Occidental, Asenso Pinoy.